Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. You shall now read on diary entry number 1023. Today, I received some oranges. When the sister had left, I thought to myself, should I eat the oranges instead of doing penance and mortifying myself during Holy Lent? After all, I am feeling a bit better. Then I heard a voice in my soul. My daughter, you please me more by eating the oranges out of obedience and love of me than by fasting and mortifying. Than by fasting or mortifying yourself of your own will. A soul that loves me very much ought to live by my will. I know your heart, and I know that it will not be satisfied by anything but my love alone. Ngayon, nakatanggap ako ng ilang mga dalandan. Nang makaalis na si sister, naisip ko sa aking sarili, kakainin ko ba ang mga dalandan sa halip na magpenitensya at magpakasakit sa panahon ng banal na Kwaresma? Sa kabila ng lahat, medyo gumaan naman na ang aking pakiramdam. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig sa aking kaluluwa. Aking anak, mas pinalulugod mo ako sa pamamagitan ng pagkain ng mga dalandan bilang pagsunod at pagmamahal sa akin, kaysa sa pag-aayuno at pagpapakasakit sa iyong sarili na mula sa iyong sariling kalooban. Ang isang kaluluwa na labis na nagmamahal sa akin ay dapat mamuhay ayon sa aking kalooban. Kilala ko ang iyong puso at alam ko na hindi ito masisiyahan sa kahit anuman maliban sa aking pag-ibig lamang. Alright, orange or penitence. Now, this is quite tempting for other people. Kay Faustina, it's not a temptation. Faustina, it's not a temptation. It's just choosing whether to eat or not to eat these oranges. Kung kakainin naman niya yung orange, hindi naman siya magkakasala. It's not a temptation actually kasi when you are fasting, kung kakain ka lang naman ng orange when you are in fasting mode, hindi naman problema yun. Kasi ano lang naman, very light lang ang orange. Pinag-isipan niya kung kakainin pa rin niya kasi nga she was very serious about fasting. Pag sinabing mortification, wala ni anumang bagay na magbibigay ng comfort sa katawan, sa physical body. Siyempre, pag kumain ka ng orange, medyo yung satisfying, and of course, it is satisfying the physical body. Sarap, no? But what did the Lord say? Sabi niya, Panginoon, hindi naman mahalaga sa Kanya yun, no? Hindi mahalaga sa Kanya kung ano man yung gagawin niya. Mahalaga kasi ay sumusunod si Faustina sa kanyang kalooban, sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya nagde-decision according to her own personal will. Halimbawa, nag-mortify siya, di okay naman yun. Kailan? Yun yung kalooban lang ni Faustina, hindi malamang baka hindi naman yun ang kalooban ng Diyos.
Ang pinapaalala ng Panginoon ay when you decide on something, it has to be because it is my will o yun yung kalooban ng Panginoon. Kahit na at the outset ay parang kalooban yun ng Panginoon at makabubuti sa ating spirituality. Pero kung yun naman ang gusto mo talagang sinusunod mo yung kalooban mo. Kasi when she was thinking whether she would eat the orange or do the penitence, sarili naman yung nasa isip niya. It's not God. So out of the scene ang Panginoon. What she was thinking is basically her own will. Kung kakainin niya, sariling kalooban niya yun. Kung magpepinitensya siya, sariling kalooban niya. So, she was just reminded by Jesus na you please me more by eating the oranges out of obedience. Yung obedience ay yung pagsunod sa ating Panginoon. Kapag ang gusto ni Jesus, kainin mo yan kasi may bagamat tinitingnan mo ang sarili mo na medyo okay naman na kailangan mo pa rin yan. Si Jesus yung nagsasabi, kailangan mo pa rin yan. Sometimes, masyado tayong there are people, no? There are people who are really very fundamental, yung mga fundamentalist, for example. Yun bang by the book, no? Yung kung ano yung patakaran yun. Hindi nagbibigay ng leeway for other factors, no? Naka-fasting ako ganyan. Halimbawa, naka-fasting ka. And then, nagpunta ka sa isang bahay and then that house served something, no? Siyempre, out of respect, out of appreciation, tikman mo naman. Di man nila naiintindihan yung ginagawa mo. Courtesy, no? Parang walang courtesy kasi you are being served something tapos dinedecline mo just because of your hardline stand na I am fasting gano'n. Minsan ako nga po ay guilty dyan kasi when I was really hardcore vegetarian, talagang kahit anong iserve dyan hindi talaga. O minsan naiisip ko, no? Kaysa pag-isipin ko yung mga pinupuntahan ko na mag-adjust sa akin, pwede naman minsan-minsan, di naman yan makakasira sa aking katawan or sa aking kaluluwa. Kaya lang talagang ako, when you serve me pork, sorry, talagang hindi talaga. Pero minsan, may mga violation din kasi iba yun parang nasusuka ka na dun sa, ayoko kasi talaga, no? Minsan, andyan na no, yung kailangan mo nang isubo, ganun. Di, tumitikim din, pero talagang labag na labag yun sa kasi hindi talaga talagang sa akin, no compromise ako dyan sa pork Yun, no? Minsan pag-isipan natin yung ating mga ginagawa na baka hindi na tayo nagiging sensitive to other people's feelings and thoughts. We have to also consider them. And Jesus would be very much happy. I remember a story. Meron daw isang grupo ng mga monk who came into a restaurant to eat. Yung kanyang mga estudyante, no? Nag-serving waiter ng non-vegetarian meal. Nagalit sila. Nagalit yung mga monk. Kasi nga, vegetarian tapos nag-serve ng gano'n. Siyempre, hindi man naiintindihan ng waiter yon or ng restaurant yon. Ang ginawa ng teacher nila. Nauna pang kumain sa kanila. Tapos nagulat yung mga monks. Teacher, why are you eating that food? Hindi kumubo yung master. And then after that,
Sinabi niya yung dahilan na it is better to eat this food. Hindi naman makakasira to sa atin. Pero, yung words coming out of your mouth would be hurting the person. So, sabi nga sa Bible, di ba, ano ba yung nakapagpaparumi sa atin? Yung mga pumapasok ba o lumalabas? No? What goes out of our mouth, yun yung nakakapagdulot ng ah, dumi. Hindi natin alam. Yun yung nakakasakit. Hindi yung pumapasok sa ating bibig. So, it is a lesson for all of us. Yung mas mahalaga, no? Mas mahalaga pa rin na kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Baka yun ay nakakasakit, edi kasi hodang ano ka, no? Hardcore vegetarian ka. Ang linis ng kinakain mo, organic pa, no? Pero lumalabas naman sa bibig mo, hindi naman maganda. Nakakasakit ng kalooban ng ibang tao. So, yun. Let it be a guidepost to all of us. And then again, ano ang makakapagpalugod sa ating Panginoon? Yun yung laging iisipin natin, yung kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Si Faustina kasi talagang minsan din, marami tayong nabasa ng entry na medyo talagang hardcore din minsan, no? Pagpapahingahin siya ng doktor, pero matigas ulo, lalabas pa rin, Kasi nga, sa kanya laging nauuna yung, yung practice, yung discipline. Pero sabi ni Lord, abay, Papa, kapag pinabayaan mo naman ang sarili mo, ano rin mangyayari sa'yo, di ba? So, parang sa atin, makinig din, no? Yung pagiging logical ay pairalin din minsan. Paano mo magagawa yung service? Paano ka makakapaglingkod? No, how are you going to help do corporal works of mercy or do something? Wala ka ng lakas, hindi ka makalabas sapagkat mahina yung katawan mo. Of course, sasabihin natin, the Lord will strengthen me. But there are times that we really have also to listen to the body. It's balancing, no? Pagbabalanse. Katulad din ng kung paano ako sinasabihan na puyat ng puyat, ganyan. Natutulog din naman po ako. No? Hindi naman ako talaga hardcore din na hindi na natutulog. Madalas nga, kulang sa tulog, pero natutulog din naman po. When I saw the need to really sleep, I sleep. Minsan, hindi na ako nangihinayang, uy, nakatulog na naman ako ng ganyan. When I sum up everything, kasi tutuusin ko yan, ilang oras ako natulog. Kulang pa rin naman Although, I woke up at halimbawa po 10 o'clock in the morning na ako nakagising, no? Pero, parang guilty ka na, sobrang tanghali na. Pero pag tinuus ko naman, uy, ang tulog ko pala 5 oras lang. Hindi pa yun kasalanan kasi 5 oras nga We should be sleeping by 8 hours. Let's not be too hard on ourselves. Let's also pay attention to the body and also foremost, no, the Lord will not be sad if ever we give sometimes a little comfort to the body. Basta in moderation lang po, no? Kapag hindi na in moderation, yun na yung kasalanan.